Arts, mag-share. Kuya! Morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Morning, Kuya. Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Hoy, good morning. Ano ngayon? Tuesday. Yes. 5:09 ng umaga na po. May pasok na. May pasok. Oo, malungkot na. Bawang na. Holiday kasi Kaya kahapon eh. traffic na ngayon sa Tapos na EDSA. ng weekend. Yes. Balik sa bagay, lagi naman traffic eh. Totoo, Kanina nga nothing traffic new. na kagad dyan, no? Kasi nawala na U-turn dyan sa malapit dito. Doon na naman ulit. Ang layo na. Kawawa ka naman. Balintawa ko. Okay. Bagong lahat. Oh, hindi. Alam niyo ba yung, I'm sure kayong lahat lagi yung sinasabi every day or pag may nakakausap kayo, yung God's plan, di ba? O God's plan o God's will, di ba? So, do we really mean it? Or talagang iniisip natin yung destiny natin o yung mga nangyayari sa atin ay pinaplano natin o pinaplano talaga ng Diyos? Napakaganda na po nitong tanong na to. May plano po ba ang Diyos para sa atin o tayo ang nagpaplano sa ating sarili? Kung mayroon pong plano ang Diyos, ano yon? At papaano po natin malalaman na yon ay plano ng Diyos para sa atin? Napakagandang katanungan po yan. Sasagutin ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Plano ng Diyos sa atin yung makasama niya tayo sa paraiso. Yan talagang plano niya eh. Sa 1:4 hanggang 5 ng Efeso, kapatid. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang plano na italaga tayo na kupkupin. Kaya niya tayo nilikha mga tao para magtamo tayo ng pagkukupkup sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Na yung plano niya na yun ay bago pa itinatag ang sanlibutan. Nauna sa mundo yon, nalilikha siya ng tao, gagawin niyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan to enjoy life eternal with Him in eternity in paradise. Yun ang plano niya. Kaya lang, gumawa siya muna ng mundo, ginawa niya lahat ng kailangan ng tao, tapos binigyan niya ang tao ng free will, ng kapangyarihan para sumunod, para kung makakasunod ang tao sa magitan ng free will sa kautusan at kalooban ng Diyos, maging worthy tayo o maging karapat-dapat tayo makamit yung plano ng Diyos para sa atin. Ngayon, tayo ba, meron din pa tayong plano sa ating sarili? Kung ikaw ay taong sa Diyos, no? Nagpapailalim ka sa Kanya, kahit ano yung gusto mo, gaguide ka niya. Basahin natin ang 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ngayon, kumakatha ka, nagpaplano ka ng iyong gagawin, kung anong kurso mo, kung anong mga gagawin mo. Pero pag ikaw ay kumikilala sa Diyos, itutuwid niya ang iyong mga hakbang. Siya yung guiding factor for you to attain glory and triumph in life. Siya ang guiding factor. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay ginaguide ng Diyos. May mga tao kasi ayaw sa Diyos, kay Satanas. Kaya yun, bahala sila sa sarili nila. Basahin natin ang 5:15 ng unang Timoteo. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Na pumunta na sa kampo ni Satanas ang Diyos gusto niya i-guide tayo. Pero pagka pumupunta ka dun sa kaaway niya, ay papabayaan ka niya ron.
Gagawa siya ng paraan para ikaw maligtas, mapabuti. Pero pagka talagang willfully ayaw mo siyang kilalanin, ay hahatulan ka ng Diyos. Dadalhin ka na sa kampo ni Satanas, papabayaan ka na. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Pag ayaw mo na ng katotohanan, papabayaan ka niya na. Sabi nga sa English, for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Napupunta na sa delusion yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro delusion, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Anong mga tao, dahil sa gawa nilang masama, mas gusto pa yung kadiliman kaysa ilaw. Mas gusto pa yung mali kaysa sa tama. Mas gusto pa yung masama kaysa sa... Kagaya ng mga drug addicts, no? Yung mga drug addicts at saka yung mga drug pusher, ayaw nun ng tama eh. Kasi kung drug pusher ka, alam mo yung tama, hindi ka magpupus eh. Alam mong masisira yung buhay ng tao eh. Pag wala nang pambili ng drug yan, magnanakaw na yan, papatay na yan, masisira na ang pamilya. Ba't merong ganon? Kasi ayaw nila ng mabuti dahil ang gawa nila masama. Alright, so God has many reasons for allowing things to happen. It's just that sometimes we don't understand yung wisdom niya, di ba? There are times na ganun. But then again, di ba, we just have to trust in His will. Tsaka sabi nila, wait ka lang. Lang ka lang. Relax ka lang. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Go. Okay, day 2 na haris ng Pechay Baguio. Serie. Pechay Baguio. Pero Erika. Baguio siya, specific na Baguio. Galing Baguio na Galing Pechay. Baguio. Kahapon ang ginawa natin? Ginawa natin kahapon, nakalimutan ko. Yung parang lasagna ata yun eh. Naka-layer siya. Ay, oo. Bake? Imbes na pasta paper, ang gamit natin Pechay, tapos meron tayong... May marami. Bago yun, ha? Ano ba ngayon? Ngayon naman is Pechay Baguio Soup. Uy, Pechay perfect Baguio yan. Soup. Ngayon na, maulan kagabi. At saka in the morning, no, mas maganda, pampainit sa tiyan natin. At saka maganda dito kung makikita mo, yung mga ingredients dito, pwede yung mga galing scrap. Hindi naman scrap na madumi, pero yung mga tira na nag-prepare ka ibang dish, may mga chinap ka na hindi mo Nagamit. sinama. Para hindi masayang, ano? Itabi mo. So meron tayong kamatis. Meron din tayong cucumber. Meron tayong celery. And meron din tayong Baguio beans. May carrots tayo and garlic. May bawang. And of course, Pechay pechay. Baguio. Alright, let's Okay, start. para sa ating soup, watch this. Okay, mga kasambahay, ito paggawa ng ating Pechay Baguio soup. Una-una, painitin muna ang ating water with our cucumber. Then add the white onion. Lagyan ng garlic, syempre. Oo, tapos ilagay natin dyan ang carrots at tomato. Syempre, pakulo-kulo lang po yan. Lagyan ng salt and pepper to Oo, taste. para mas malasa, ha? Para hindi malabnaw. Oo. Kuha lang ng konti, no? Para sa ating toppings mamaya. Tapos ilagay ng ating Baguio beans at celery and... Of course, yung pechay Baguio. Oo. Pagkakulo po yan, and then tikman lang po ang lasa at ilagay na natin yung kanina Oo, kinuha. ayan na ang ating Pechay Baguio soup. Aching. Aching. Aching Pechay. So, kita mo wala na yung kamatis at carrots kasi doon na pala sa stock yung nilagay. Parang pampalasa. Pampa-flavor lang. Oo, sa sabaw. Nice. Sumama sa Ang sarap nito, ah. Alright, so yun ang ating quick meal for today. Erika, maglakad ka sa kabila at Oo, pinutin mo alam nyo, dahil alam na natin yung... Teka lang, mag-gap ba muna? Gap lang Okay. muna. Ito muna. Okay, good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning
Morning Kuya would also like to thank New Moms, magimbidang nanay sa New Moms Malunggay at Osteogard tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go Galaw! La 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 la. Oo, ito mga isa sa mga kasambahay, oras na para gumising ang ating mga nanay, tatay, ate at kuya upang alamin magkano na nga ba ang ating mga pangunahing bilihin sa palengke. Alright. Good morning kuya at good morning sa inyong lahat mga kasangbahay. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch. Mga kasangbahay, kasalukuyan nandito ako ngayon sa Kalayaan Market in Makati City at kung napapansin nyo ha, medyo makulimlim ang panahon. Pero alam mo naman tayo, rain or shine, babahagi ko pa rin sa inyo kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga basic commodities ngayon. Actually, uunahin natin yung bigas. Okay, kaya ito alamin natin. O mga kasangbahay, unahin natin ang JSM Laon. Ito ay pumapatak sa presyong 44 pesos per kilo. Habang ang Dinurado naman ay pumapatak sa presyong 52 pesos per kilo. And syempre, hindi magpapahuli ang ating mga kabagal rice na pumapatak sa presyong 45 pesos per kilo. Habang ang napakabango na Super Sinadoming naman ay pumapatak sa presyong 42 pesos per kilo. And syempre, hindi magpapahuli si Premium Angelica sa presyong 41 pesos per kilo. At syempre, meron din si Super Angelica na pumapatak sa presyong 40 pesos per kilo. Kung gusto nyo naman ng ordinaryo lamang na Angelica, meron din yan sa presyong 39 pesos per kilo. Kung gusto nyo na medyo high-end ang inyong bigas, meron sila dito na Jasmine na pumapatak sa presyong 52 pesos per kilo and meron ding Maharlika naman na pumapatak sa presyong 50 pesos per kilo. And syempre, meron ding sticky rice na pumapatak sa presyong 70 pesos per kilo. Okay mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga bigas dito sa tindahan nila Ate Jeremy at ni Ate Axel at ni Ate Jeremy. O diba, dahil dyan bibigyan natin sila ng gift pack mula sa Good Morning Kuya at 4 Directions Ads. Maraming salamat mga girls. Thank you po. O ayan mga kasangbahay, ngayon yan alam nyo na ang presyo ng ating mga bigas dito sa Kalayaan Market. Uy, wait lang, meron akong market tip sa inyo ha. Alam kong times are changing ngayon, medyo mataas ang ating mga bilihin. Kaya kung gusto nyong makamura, tulad ko at na kung sino-sino pa, o mga kasangbahay, ay highly recommend na pumunta kayo sa mga palengke during mga 4 a.m. to 6 a.m. dahil ito yung oras na bagong bagsak pa yung mga bilihin dito. Usually may mga buena mano silang tinatawag yung ating mga vendors. Or kung busy ka sa umaga, at kung hindi ka morning person, pwede rin naman wag kang mag-alala dahil pwede ka rin bumili ng mga bilihin dito sa palengke during mga evening hours. Usually, di ba, magsasara na yung palengke and yung mga vendors ayaw nilang masayang yung kanilang mga ibebenta. Ibibigay nila yan sa'yo kadalasan sa mas mababang presyo para hindi masayang ang kanilang mga binibenta. O ayan mga kasangbahay, huwag niyong kakalimutan ang aking market tip. Ako si Kikay at ito ang ating Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya! Okay mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga Wait, bigas Kikay. dyan sa Kalayaan Market. Ano yun? Tanong ko lang, nakailang kilong rice ka talaga? Ay nako, secret ko na kung nakailang kilo ako ng rice. Pero per endorse per kilo. Oo, alam mo, pangarap ko kasi mag-endorse ng mga ng sana mga makuha ka ketchup, nila. Mga kinikilo. bareta, yung mga pata-pata ko dyan. Oo, naku, mahal yan. And syempre, mga kasambahayan po ang ating Palengke Price Watch for today. At yan po ay hatid sa inyo ng 4 Directions Ads. At sila po ay matatagpuan sa Unit G15A Regalia Park Tower, P2000 Street Corner, ETA, Cubao, Quezon City. At maaari nyo rin po sila makontak sa numero na 334-8047 at 0936-481-1710 and 440-9420. Maraming salamat po muli sa 4 Directions Ads. Yes, Kikay. Kaya natin ating serbisyo sa ating ikonsulta mo. Kong, meron tayong mga
kasambahay na gusto magpakonsulta sa iyo ng mga legal concerns. So unahin natin si Kuya Noel Dadulya. Siya po ay 46 years old at mula siya sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ayan. At nasa telepono po siya, ang tanong po niya ay tungkol sa nangungupahan na hindi raw nagbabayad. Pero para sa detalye, kausapin muna natin siya. Kuya Noel, good morning po. Hello, good morning po. Yes. Kasama po natin si Attorney Kong Erin Tanyada at maaari niyo pong idulog sa kanya ang inyong katanungan. Go ahead po. Ngayon na. Good morning po. Itatanong ko lang po tungkol po doon sa nangungupahan sa bahay. Opo. Kasi 6 na buwan na pong hindi nagbabayad. Okay. Ngayon, puro lang po siya pangako. Ganito, ganyan. Pagdating po sa pangako niya, pag sinisingil na, hindi po nagbabayad. Iba na Okay. naman po yung tatanong ko lang po sana kung ano po ang dapat gawin. Anong proseso? Meron na po kayong binigay na demand letter sa kanya, written demand letter. Kailangan, meron na po? Wala pa po. Magsulat po kayo written demand letter na kailangan siya magbayad ng kanyang utang within 5 days from receipt or 10 days, depende po sa inyo yan. May kontrata ba yung kwan ninyo? Yung pangungupahan, yung rent? Wala po, wala. Ay, wala. So verbal lang po ito? Verbal agreement? Okay. Magbigay kayo ng demand letter. Pagkatapos, kung hindi po siya magbabayad ng kanyang renta, ang gagawin po ninyo ay kailangan isampa po ninyo yung kaso sa barangay, no? Para magpatawag yung barangay sa kanya na kailangan siya magbayad. Gayon, kung hindi pa siya susunod ng barangay, kailangan po kayo kumuha ng certificate to file action sa korte, no? Para ma-eject po siya sa inyong bahay. So ganun yung proseso na kailangan gawin para mapuwersahan po siya na magbayad ng kanyang pinag-uutangan. Ngayon, kung yan po ay nangungupahan lang sa isang kwarto at bahay pa rin po ninyo, wag ho ninyo, palitan po ninyo yung susian. Dahil bahay naman po ninyo yan no? Kung hindi po siya magbayad, para wala po siyang access sa loob ng bahay po ninyo. So, pero yun ang proseso na kailangan sundin. Kailangan po may written demand letter para meron pong ebidensya po tayo na kayo po ay sumisingil po sa kanya at kung hindi po siya magbayad, pwede na po ninyong isampa sa barangay yung kaso. Ganun po. Opo. Sige po, salamat po. Maraming salamat rin po. Maraming salamat, Kuya Noel Dadulya. At meron naman tayong katanungan. Ito naman kung from Facebook, nag-post sa ating Facebook page. Siya ay si Ate Michelle Borja mula sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ito po yung tanong niya, Kong. Meron po kaming minanang house and lot sa mga magulang nila. Okay. Wala na po sila pareho. Okay. Pero yung kalahati ng bahay, di po kasama ang lupa, ibinenta po ng kapatid nila without their consent. Nang kukunin na po namin yung property, ayaw na po pumayag nung pinagbentahan kahit na ibalik nila yung ibinayad nilang pera. Meron daw kasi silang mga legal documents na nagpapatunay na nagkasundo sila ng isang kapatid sa bentahan. Ang tanong niya kung may bisa po ba yung naging bentahan nila ng property dahil doon sa sinasabi nilang legal documents. Depende. Kung yung legal document ay may special power of attorney, pwede. Di ba? Kung pinirmahan po ng mga magulang niya yung special power of attorney giving authority to the brother to sell. To one person. To one person to sell the land, pwede yan. Pero, kung hinahawakan lang niya ay deed of absolute sale na walang special power of attorney na binigay ng magulang, bawal po yan at meron po silang habol. This is regardless kung kahit na isang kapatid lang ang pumayag at hindi lahat ng kapatid. Yes. Kailangan may special power of attorney dahil hindi naman pag may may-ari nung kapatid yung lupa.
Alright, sana naging maliwanag yung katanungan ni Michelle Borja. At yan po muna ang ating ikonsulta mo this morning. Thanks po! Thank you! Okay, syempre, last week, Doktora, napag-usapan natin yung mga strangers, yung mga kakaiba, mga weird, na klase yung mga karamdaman. Of course, man tayong continuation yan para sa ating Usapang Kalusugan. Ayan, so last week nga, no, nagkaroon tayo nung 5 bizarre medical conditions. Tapos nag-request si Diego na dagdagan pa natin. So ngayon, naghanap pa ako ng mga additional, ng mga strange na medical conditions. And ito naman yung mga nakita ko ngayon. So, last week again, kasi ito yung nakita kong article, 10 strangest naman siya. So 5 dito sa 10 na yun is included yung last week. Yung una nga, i-review lang natin, yung fibrodysplasia ossificans progressiva or yung Stoneman syndrome wherein nagiging bato o tumitigas yung nagbubuto yung mga muscles and ligaments ng isang tao pag nagkaroon ng trauma. Yung pangalawa is yung walking corpse syndrome or yung Cotard's delusion kung saan iniisip ng tao na siya ay patay na. Oo. Tapos yung third, ito, cold urticaria or cold allergy. Kung last week pinag-usapan natin yung water allergy, ito, malas na naman tong taong to kasi Sa lamig. pag lumamig, nag-allergy siya, nagba-breakout siya, nagkakaroon siya ng mga wheals or yung mga rashes sa katawan. Pero mas maswerte itong taong to kaysa dun sa taong may cold allergy kasi ito, na-identify na may mga histamine na nare-release. So, ang gamot nitong pasyente na may cold urticaria, antihistamine. So, ito, manageable compared dun sa may water allergy na wala talagang gamot, no? So yan, cold urticaria. And then yung next is, narinig niyo na ba yung Three-Man syndrome? Ay, oo. Parang may case yan sa Indonesia ba, Doc Yung Jan? Three-Man syndrome, basically, parang Babark? nagkakaroon siya ng bark, may tumutubong bark sa katawan niya. Ang tawag natin dito medically is epidermodysplasia verruciformis or Lewandowski-Lutz dysplasia. So, nangyayari nito, yung syndrome na lang. Mahirap. Mas madali. Mahirapan. Ang nangyayari, nagkakaroon sila ng warts. Tapos pag na-expose sila sa sunlight, na-exacerbate, lumalaki siya. So, sa umpisa, pwede siyang maging benign, kaya lang later on, pwede siyang maging cancerous. So, kailangan siyang alisin. Now, this is caused by a rare mutation of tawag sa genes na to is ever1, ever2 gene. So, basically, pag nai-irritate sila, nagkakaroon ng mutation, tas lumalabas yung ganyang warts, tas dumadami ng dumadami. Kaya pa ba mabalik sa normal yung ganyan to? There's no cure. Oh my. Amputate that Tinatanggal area na yung para area. hindi kumalat. Doc Janice, yung napanood ko na documentary regarding dun sa sa Three-Man na sa Indonesia, kahit inoperahan na siya, Pwede siya bumabalik pa din. Kasi may gene mutation ka na eh. So, tanggal ka lang ng tanggal ka lang ng tanggal. Now, the next one, vampire syndrome. Or yung xeroderma pigmentosum. Kung yung kaninang walking corpse syndrome, ito vampire syndrome. Yung mga vampira takot sa araw. Hindi pwede sa araw. Hindi sila pwede sa sunlight, nasusunog sila. Ang problema naman nito is yung kanilang ang tawag ito, yung balat nila, mayroon silang recessive gene mutation which causes yung pag-repair ng enzymes na maging abnormal. Kumbaga sa DNA naman tong sa kanila. Normally tayo, pag tinamaan ng UV rays, ire-repair ng DNA natin yung na area na na-damage. Yung sa kanila, hindi nila kayang i-repair. So, nangyayari, nagsa-sunburn sila. Severely burned yung skin nila. Even if they put sunblock? Yes. So, ang secret Doesn't lang work. dyan, bawal sa kanilang lumabas. Kaya talagang vampire syndrome. Pero, Doc, I was Mag-ano wondering... sila? Long sleeves or mag-hat sila or yung talagang protective. Sunlight lang, hindi pwede. Pwedeng, pwede Actually, expo. UV rays eh. So basically, kailangan Kahit talaga walang araw. mag-iingat sila. Kasi pag nasobrahan, kahit yung ilaw, Mga ilaw na ganyan, di ba? malakas din yan eh, yung mga UV. ilaw na ganyan. So kailangan naka-long sleeves Pero, sila. I was wondering, Doc, ilan ang nito, yung One in a million. One in a million? One Oh in a my million. gosh. Malas naman ko yung one dun sa Oh, diba? million. No?
So sad. Correct. Tapos yung next, elephantiasis. Ayan, Narinig na yeah. natin. It's very Yung common. filariasis. This is also mosquito-borne. Tapos filarial worms naman yung nagiging cause nito. Yeah. Ang nangyayari, nabablock yung lymphatic drainage. Kaya namamaga, nagiging edematos yung kanilang body. Tapos nagkakaroon din ng skin changes. But does it follow, Doc? Kasi yung mga napanood ko before na may ganyan, mostly in the rare area, sa mga probinsya, not in the kasi city nga because of yung filarial mosquito. worms, hindi naman siya very common in the city. Yes. Oo. So yung mosquito na nagdadala sa kanila, hindi rin very common in the city. And actually may gamot siya. Kaya lang pag advanced na, Hindi na, pag mo diba? naman dalan ng ganyan yung doktor, parang ano pa magagawa ng doktor sa ganyan, 'di ba? Yung nag-uumpisang symptoms lang, kayang i-treat Which ng is, antibacterial. ano yung first symptoms? Pamamaga. Yun lang. Oo. Tapos meron din siyang testicular filariasis actually. Sa Nakita ko lalaki. sa hospital. Siyempre, wala naman testicle sa babae. Then, we have yung hypertrichosis or werewolf syndrome. So, ang mga kilay, kumakapal. Ang mga facial hair, Ayan, oo, kumakapal. nakakita na rin ako ng ganyan. Oo. Now, this can be History. congenital, which is caused by basically yung genetic mutation Yeah, na naman. oo. Hindi nag-develop Oo, yung... but it can also be acquired as a side effect of yung balding treatments. Yung mga nagpapakapal ng hair, lalo yan. Tapos sa iba, kasi ito may mga hair tayo dito Pwede sa mag-backfire. diba? Oo. So, That's why. ang treatment, wax. Hindi mo na siya... Oo. Pwede Oo. pina-laser ko yan, kunyari, Dok. Kung kunyari may Pwede. ganyan ako. Kaya lang kasi ang sabi nga nila, bumabalik pa rin eh. Bumabalik naman Sad naman. Oo, bumabalik pa rin. Kahit na i-wax mo na siya i-wax, i-laser mo siya i-laser. Talagang ano yan, you just have to deal with it. Oo. Well, I don't know if you put if you give them estrogen or you remove the testosterone, baka it might work, but I don't really. Kasi it's yun nga, parang bumabalik siya kung acquired eh. So, mag-ingat tayo sa paggamit ng mga pampakapal ng mga buhok. And then yung isa, yung kasunod, yung pinag-usapan na natin last week, yung water allergy. So yun nga, hindi ito caused by a histamine, so walang cure, hindi alam kung anong saan siya, kung paano siya matitreat talaga. Magkaiba ba siya dun, Doc, dun sa yung may allergy sa tears? Iba pa yung water allergy sa tears allergy? Hindi ko sure kung pareho sila kasi yung tears ikaw mismo nagpo-produce, Yes, diba? kasi Ito kasi yung ano- water na natama sa skin nila. So I'm May not niece sure, ako baka kasi iba pa meron siyang eh. tears meron siyang allergy sa tears siya. So Yeah. every time that she would cry, Mamagay mamaga mata yung niya. eyes niya. Baka iba pa to. So it's different. Oh, kasi yun, sarili mo yung produce na water eh. Yes. Then yun nga, yung alien hand syndrome, if you can remember, yung sinasampal niya yung sarili niya, sinasakal niya yung sarili niya. Oh, it's a psychologic disorder siya. Na parang may sariling isip yung kamay niya. Oo. Parang movie lang niya, Idol Hands. May case nga na na pumunta siya sa doktor, tapos sinabi niya, I'm scared of my hand, I might kill myself. Talaga. Meron ganon. Paano yan pag nasa eskwelahan? Yun na nga. Sasabihin ng teacher. Sasabihin ng teacher. Ko yun, yung kamay ko yun. Sabi ng estudyante, Ma'am, ayaw magsulat yung kamay ko sa test. Patay. Patay. Ako yan. Ito, yung pinaka-last na. Han said he's tired. Oo, ayan, It is iba na, tired. laziness na yan. Yung last naman is yung foreign accent syndrome. Like, Hindi, Kinain it's ko a yan. psychologic problem. Actually, this rare disorder typically comes as a side effect of brain injury. oh my. Kunyari, na-contusion. Oo. Ina-contusion sila, tapos biglang pagsalita na good dynamite. Yung gano'n na sila. Or minsan pa, pinaghahalo-halo nila yung different accents. Hindi isa lang. So hindi nila maintindihan. At saka hindi nila alam na gano'n sila magsalita. And kahit wala siyang exposure doon sa accent na yun, bigla ka na lang matututo? Pwede. Talaga? Pwede. Parang Among all those automatic, strange no? na, gusto ko ito. Ito pa rin ang gusto ko. Switch on. Untugin mo lang yung ulo. Teka lang. Pag-untog ng ulo ulit. Dalawa ka, may ibang accent. Paano yan? May alien hand ako para mauntog ko na si ano. Pero ang maganda, Untugin ko na kaya to. ang maganda dito, may
treatment. Speech therapy. Huwag ka na magpa-treat, di ba? Yun na. Ayan. So, yan ang mga So at least, Doc, merong mga scientific tsaka medical explanation dito sa mga strange, Oo, so kung minsan- hindi siya katulad ng mga noong unang panahon na sinasabi na paglihian. Well, actually, oo. Alam mo, diba? the thing is, what's good good to nowadays know. is Google is just there. Kaya, well, ang problema lang kay Google, kung minsan, pag naglagay ka ng kung ano-anong search na keywords, nahahalo-halo niya kung ano-ano din yung lumalabas. But the thing is, ang maganda nga ngayon is, madali nang makita na, ay, may ganito palang disorder. Ay, may ganyan palang disease. Diba? And at least mas nagiging aware yung mga tao na hindi yung judgmental tayo na ay bakit ganyan ang weirdo naman itong taong to. At least nalalaman natin na ay may medical disorder pa lang Yung ganyan. hands. Oo, yung mga kamay na abnormal silang ganyan, yung kulang yung daliri na iniisip ng mga tao, pinagli sa whatever. So basically ngayon, meron tayong nahahanap na scientific explanation. And nakikita talaga natin na hindi ito something lang na inimbento lang ng ibang tao. Like yun, yung alien hand syndrome. Kasi meron talagang medical explanation na may ganun. Mumuhan doon. So yeah. Sa ano lang, last na lang, no? Sa lahat ng 10 na yun, I think ang common sa atin is yung elephantiasis, no? Mas dito na marami yung elephantiasis kesa dun sa mga Ibang mga sakit. May part 3 ka ba? Hanap pa tayo kung meron pang iba. Nagasabi mo na ba yung ano? Meron kasi ako na, dahil sa ginawa mo last week, Nag-research ka nagbasa-basa rin. ako. Kasi sobrang na-curious ako. Ewan ko kung nasabi mo, Alin? yung mga tao na they find mga foreign objects na masarap, kinakain nila. Ay, hindi. Yes. Hanapin natin yan. Hindi sila kumakain ng pagkain. Well, kung kumain man sila ng pagkain, konti lang. Mas gusto nila yung mga foreign objects. Pwedeng Pasosyal. baso, Tawag pwedeng dyan, social nails. climber. Nilulunok nila. Hindi ba social climber lang yan? Meron talaga, tapos merong isang naoperahan, pinakita nila, nung buksan nila yung stomach niya, sobrang dami nilang nakuha na nails. Hindi! Oo, may ano nga ba yung tawag dyan? Meron ding hair, basta foreign object. Oo, narinig ko na yan. I-search mo next week. Monica, Malaman natin. Monica, may confession meron tayo sa Pilipinas. Si Kikay daw kumakain ng eraser. Dati nung bata ako, it was a disorder. Kasi dati pinapapayat ako eraser yung ginangat-ngat ko. Pinasok mo ba yung eraser sa ilong mo, sa tenga mo? Marami kaming ganyan sa hospital. Parang, oh my gosh, yung anak ko, pinasok po niya yung pencil sa loob, tapos naiwan yung eraser. That's wild. Pero nung Janice, may katanungan si Diego kanina. Yes, Diego. Oo, regarding sa alien hand syndrome, ano, pinag-uusapan namin dito, yung alien hand syndrome ba, yung kamay lang or yung buong arm affected? Pwede na hanggang dito eh. Kasi yung Kasi mga naisip ganyan. namin kahit gusto naman ng hand, ayaw naman ng arm eh. Hindi My mind nag-aaway is sila. telling me no, but my body Okay is sana telling yun, me di ba? yes. Kasi may counter siya. Pero hindi eh. Wait lang! No! Stop! So yan lang ating Thank you, Doc. strangest Pag may medical kaaway ka pa lang, conditions. sampalin. It's a Ano strange tayo next Tuesday. week kung meron pa? Dapat every Tuesday, Strange Tuesday tayo. Wala na kwenta itong usapang pangkalusugan. O Rina, anong strange naman sa'yo, Rina? Ito. Ang sport naman na table tennis ang ating itatry para sa ating sports basic. Panoorin niyo po to. Table tennis ay isang laro sa table. Tapos, dinag-divide sa kanya net. Tapos, gamit ang raketa, tapos ang bola. Ang objective ng game na to ay kagaya niyan. So, counter hitting, ipapasa mo lang yung bola sa kabilang side. Kung hindi mo siya maipapasa sa kabila or hindi siya magta-touch dun sa other side, considered as error and point na sa bilang opponent. To win, scoring natin is 1 to 11. Tapos best of 5. Sa first set, 1 to 11,
Kung sinong una maka-reach ng 11, siya yung panalo. Pero, pagka yung score ay 10 all, kailangan lamang yung isang player ng dalawa. Hindi pwedeng lamang ay isa. So, pagka 10 all, additional 2 tayo. So, pagka nag-12-10 na yung score, siya na yung panalo. Unang-unang approach is depende sa age. Meron tayong bata, merong mga batang high intellectual na. Alamin muna natin kung sumusunod ba siya sa command or merong mga batang makukulit, hindi natin maiiwasan. Pero, advantage sa bata na kagaya nito, 8 years old, mataas yung intellectual ability niya na pag may command ka, sinusunod ka agad. So meron namang bata na gusto lang for fun, recreational lang. So doon natin ma-determine kung ano yung ituturo natin sa kanya. Kung susuyuin mo natin siya, pupunin muna natin yung interest level ng bata. Pag sa mga matatanda, ang approach natin, tatanungin din natin kung sa cardio, kung kakayanin ba niya yung mga intense training or minsan mga tatanda sasabihin naman nila na yung sa akin is for fun or ganito or for exercise. Mayroon kasi mga tatanong, alright, 60 years old, may mga players pang ganun. Pagka 60 years old, ang training namin doon, mga body movement lang ng konti lang, hindi naman yung sobrang physical na takbuhan-takbuhan. So hindi na. Nakita nyo naman napakagaling ng mga kids na mag-table tennis. Pero dito, truth, kasing galing ba natin? Sabi nga ni Monica kanina, may alien hand syndrome daw siya. Kasi ganun daw siya ng ganun. May alien hand syndrome ka sa likod. Hindi, pero ang maganda kasi doon, may hand coordination na yung mga bata. Napapractice yung kanilang mga coordination, pati na rin yung kanilang mga footworks sa pagti-table tennis nila. Kaya isa yung sport na pwede yung ibigay sa mga kids nyo. Pa-enroll nyo sila sa isang table tennis kung ayaw nila ng mga outdoor sports, diba? Pwedeng itong indoor table tennis sport na ito. Ayan ang ating sports basic. Hoy, welcome back sa Good Morning Quiz. 6:25 na po ng umaga, September 13, 2016. Yes, it's a Tuesday. And si Monica, may guest tayo ngayon na sinundo niya para sa ating Iba ang Pinoy. Hello, I like your uniform. Hi! Parehas kayo, para kayong Hindi kasi school ko school yan, sa girls. Saints ko. Kaya pala alam niya. O, makilala ko Nakaka-proud. muna siya, pero obviously hindi mo siya kabatch, di ba? Oo. Kasi 15 years old lang si Jamaila Lambunao, isa siyang memory athlete. And of course, kasama ang kanyang coach, si Miss Ann Bernadette Bonita. Take a seat po. Upo po Good tayo. morning. Ayan, nako. Mapapasabak ang mga memory natin ngayong umaaga, no? Napakagaling ng batang to. So, si Jamaila ay nakapag-uwi lang naman ng 7 medals. Ang konti, diba? Wow! Di ba sumakit yung leeg mo dyan? Mula sa Hong Kong International Memory Championship. So, kailangan ko lang sabihin yung mga nakuha niya, no? Dahil kakaiba eh. Nakauwi siya ng 2 golds, 4 silvers, and 1 bronze. At ang mga nagawa niya doon sa competition, nakamemorize siya ng 98 words in 5 minutes. Wow! 702 binary digits in 5 minutes. At world record yun, no? Tama ba? National record yun. Wow. Nakamemorize siya ng 500 digits in 15 minutes. 1 deck of cards in 44.98 seconds. So wala pang 1 minuto. At 39 names and faces in 5 minutes. Ilalaklak ba nito yung Memo Plus? Sabi ko nga sa kanya, wala ka bang microchip at memory card dyan sa utak mo? Grabe. Oo, Ayan. magaling, tama. Oh, Alam mo, sponge pa yung mga ganyang age. Tayo wala. Oo. Pero gusto kong tanungin si Jamaila, no? Paano mo na-enhance ng ganyan kagaling ang memory mo? Since bata ka ba, magaling ka na mag-memorize? Hindi naman po kasi since very sport is nung grade 4 po ako is bumaba po yung grades ko because humihina yung memory ko. So nag-enroll po ako during ng summer po nun, and then my coach found potential in me.
So, ganun pala yun, coach, no? Pwede kang maging kasing galing ni Jamila kahit na hindi ka, sabihin natin yung... Hindi by nature. Oo, hindi gifted from the Training very lang. beginning. Training lang. Kumbaga, hindi prerequisite na kailangan sobrang galing mo. As long as nandun yung passion mo na matuto. Pwede talagang kumanta pwede si pa rin Angela. maging sharper yung memory. Oo nga. The training Yun. para ma-enhance nyo si Jamila dito sa memory games or memory training niya. Bali sa memory sports, meron kaming iba't ibang memory systems na tinatawag or memory techniques. So, yun yung ina-apply namin or ginagamit namin para yung mga memory athlete natin makapag-memorize sila literally ng hundreds of words, numbers, names and faces, or even yung deck of cards in just a few seconds. Na for normal people, parang ang tingin nila imposible. Pero hindi siya imposible kasi marami na tayong athletes, Philippine memory athletes na nakakagawa ng ganitong skill. May tinanong ako kanina kay coach. Sabi ko, baka naman pwede ka mag-share ng kahit isang technique lang para ma-enhance yung memory ng yung mga tinuturo nyo po dun sa inyong mga Magamit din namin. Oo. Example, for countries and capitals, ang capital ng Egypt is Cairo. So Yes. we will be using word substitution in this technique. So for Egypt, we can use the image jeep or jeepney. Medyo katunog kasi. Yes, katunog Yes. sounds like. And then for Cairo, it could be karo or car. So yung jeep at karo nagkakarera. So, mas maaalala mo siya. So that will be your trigger na ang Egypt ay Cairo, ang capital. Paano ka naman nag-training, Jamila, for the competition? Is this your first international competition, by the way? No po. Nag-join na po ako since 2012 and I've been to many countries na rin po. And then for my training for the Hong Kong International Memory Championship po is every weekend nagte-training po kami ni coach kahit like 10 p.m. to 1 a.m. Ay, wow! Child abuse yun. Nocturnal ka ba? Hindi ka natutulog sa gabi? Grabe. Ay, I'm curious lang. Oo, may kinakain ka ba na pang-pa-enhance ng memory mo? Oo, yung mga food na pang-pa-enhance. Sabi kasi nila Vitamins? yung mga nuts, diba? Yung mga belly fats, Gulay. fish, ganyan. Wala naman Nakakatulong. pong necessary but a healthy diet po is encouraged po in this. Balance dapat. Tsaka sabi ni coach, dapat daw natutulog na mahaba. Kasi syempre, pag hindi ka nakapahinga, di ba, hindi makaka-function mabuti yung brain mo. Now, sabi nila, nag-ready sila para ipakita sa atin yung iba't ibang skills nitong si Jamila. So, I'm sorry guys, pero marireveal ang mga edad nyo ngayong umaga. Alis muna ako. Sabi ko naman kasi kung muna tatamaan. Hindi kasi, ang gagawin natin na memory game, magsasabihin nyo yung yung date na pinanganak kayo, including dapat yung year. Tapos sasabihin ni Jamila kung anong araw kayo pinanganak. memorize niya. Yes! So, memorize Anong mo. araw? Teka lang, titingnan ko muna kung anong araw ako pinanganak. Kodigo, hindi ko kaya eh. So 19th century and 20th century. Unahin mo si Kom. O kung ikaw. Ha? Calendar ng 19. Ano na? August 16, 1963. Okay. August ano? 16. Friday. Ay, oh my, ang galing! Ayan, August 16, 1963. Oh, ito yung prueba. Friday. Ang galing. 1982. Kapal mo. Dapat naman. April Kamagulo 25. dyan na, ginugulo mo yung bata. Sunday. Sunday. Sige. April 25, 1982. April 25. Oo nga. Sunday nga! Ang galing! Galing Ano? Wala ka sa Sunday si Diego. Would you know the time? Diego, ayaw sabihin. no. Pwede rin ito future dates. No. You got future Ako, July 1, 1978. Oh my God. 1978. Saturday. Ay, gulay, alam niya. Ang galing! Nakakainis. O, last na, Rina. September 19, 1984. September. Ano pa yung year? 1984. Wednesday? And no, sorry. Wednesday. Wednesday.
Wednesday. Ang bagal mo, ang bagal mo. Hindi, papakita ko lang. Wait lang, That's wait lang right. Papakita ko lang. Wala kasing laman yung 1984 niya. Bakit wala yung... Hala, Rina. Bakit wala? Wala. September 22, 2016. Anong araw? Yung bago. meron sa araw na yun? Ngayong taon yun eh. Eh, this year lang yun, mabilis. Pero at least alam niyo, diba? na- Future, like kahit ang future 2020 daw, oo. or 2018. Alam niya. October Thursday. 14, 2018. Yeah. Magkaka? October 1. Or 28. Lahat ng year. Bakit? calendar? Sunday. Oh my. Tama. October 14, 2018 is a Sunday. Oh my. Hindi pa din nagtatapos. Meron pa, di ba? Ang galing-galing mo naman. Then, tanungin natin yung teacher kung alam niya. Coach, ikaw na. Anong... Hindi, sabi kasi sa akin ni Coach, iba daw talaga yung memory mo kapag ikaw yung nagtitraining. Although nagko-coach ka, iba pa rin syempre yung talas kapag ikaw talaga yung estudyante. Actually po, regarding po dyan sa calendar, kami po as memory athletes, yung kaya po naming sabihin is the Gregorian calendar, which is from year 1582 hanggang year 9999. So, hindi lang ma-print, sobrang dami kasi. So, yung na-print ko po dyan is 19th century to 20th century. May secret yan. Ito yung dinevelop mo. Yeah, training techniques Training lang po techniques siya yun. talaga. Kasi before hindi rin naman ganun ka-sharp yung memory ko. Okay. So, with proper technique, may kumbaga merong association ng mga memory So it apps. doesn't mean to say na mas larger ng part ng brain ang na-utilize mo. It's just that na-train lang talaga siya. Na-train. So, kamusta na ang grado mo? Dahil sa memory training. It Nag-a-adapt na helps siya. me po na Nagagamit niya. sobra-sobra, lalo na po kapag memorization and sa mga quizzes po and numeration. And this school year po, na top 2 naman po sa... Wow. Pwede siyang abogado, memorize na yung buong libro niya. Lahat ng Constitution, libro no? niya po. Pwede siyang manghuhula. Meron pa tayong isang prepare na game para sa kanya, memory game. Binigyan ako ni Coach kanina ng Papel na blanco. papel. Sabi niya magsulat daw ako ng kahit anong salita. 20 words dito. Tapos i-memorize niya in how many minutes? Just a few, after reading that, Memorize na niya. ay memorize niya. So, walang idea at all si Jamila kung ano yung sinulat ko dyan. Kahit si Coach actually ngayon lang niya makikita. Ready, Jamila? Cellphone, whale, ice cream, carpet, television, doctor, milk, lion, makeup, bicycle, news anchor, alien, burger, braces, shoes, lawyer, plate, microphone, hairbrush, then clown. So ngayon, nire-review niya lang po yung mga words sa brain niya. Kailangan tayo. Para makapag-concentrate. Alright, ready? Cellphone, whale, ice cream, carpet, television, doctor, milk, lion, makeup, bicycle, news anchor, alien, burger, braces, shoes, lawyer, plate, microphone, hairbrush, clown. Anim lang ako eh. Ako gumawa niyan, hindi ko nga alam eh. Hindi ko memorize. Ang galing mo! Alam mo, Coach, napag-usapan namin ni Diego, i-enroll namin si Kikay. Okay naman na kaya pa ba sa age na? Wala na pinipili Wala pa sa age. edad yan, Coach. Actually, yung age namin sa training, ang suggested is 9 years old up to 70 years old. Alampas sorry. na. Sorry, So may mga Hanggang senior 70. citizens. 70. 70. May pag-asa pa tayo, Coach. Ikaw naman, no? Siguro may pag-asa pa. Baka nagme-memory loss na. Di ba? Pero ano,
age yung pinakamaagang pwede? Optimal. 9 years old yung suggested. 9 years old dapat. Bakit 9? Bakit hindi yung mga 5 or 7? Kasi yung concept, may mga concept sa memory training na pwede hindi pa mas maintindihan ng younger. At the same time, syempre pag mas bata, hindi pa nila naiintindihan din yung concept na Not that nakakalimot. interested. Kasi more on play pa sila. So at least, By nature, madali pa silang makaalala eh. That's right. Pero kay Jamay, perfect mo yung mga exams mo. Definitely, no? Syempre po, hindi naman po yung perfect as in... Pero It helps. It helps po so much in my Hindi perfect. Number 2 lang siya. Malay mo, I'm sure pag na number 1 yan sa sobrang galing. Kaloka. Number Jamila, 2 lang meron ka siya. pa bang ibang competition sa sasalihan in the future? This year po, we're still not sure, but naka-program po is on November po, it's in Australia, and then probably by February in South Korea po. Oh, wow. Looking forward to that. And we wish you, good luck, no? Sana makapag-uwi ka pa. Yes. Para maput to use ng gusto yung kanyang pagte-training. Sayang naman yung kanyang memory skills. And of course, kay Coach, paano po makakapag-enroll para doon sa mga interesado maging kasing galing ni Jamila? okay, so for those who are interested for memory enhancement, so as long as you're 9 to 70 years old, you can look up in Facebook Philippine Mind Sports. So Philippine Mind Sports, or you can reach me at 0916-4040-942 or 881-5212. Ayun. Ako, sigurado. Congratulations. Oo, yung pamangkin ko gusto ko nga sana, kaya lang sabi ni Coach, dapat at least 9. Malayo pa yung mga pamangkin. Meron pang 2 years na hihintayan. Thank you so much, Coach A.B. Bonita. Marami na naman po kami natutunan ng mga tricks. At least meron na kami isang alam na technique ngayong umaga. And of course, thank you so much, Jamila. And congratulations. Good luck sa mga future competitions sa sasalihan. Thank you so much. Additional lang po. Go ahead. Bali tomorrow, bali by Thursday, I will be at Coronadal City. I will be giving memory enhancement seminar to medtech students. So, kumbaga hindi lang siya sa Manila, if there are other provinces in the Philippines na interested for memory training, they can also contact us. Alright. Last na lang, si Jamila ba, yung normal living ng children ba, ganun pa rin? Hindi naman nagbabago na hindi pwede kasi baka malagyan hindi naman the same pala. Hindi naman po kasi... You still play, ganun? Opo, Hindi na naglalaro yan, malaki na eh. Hindi kasi Bata pa yan eh. Oo, bata pa. Lalaki na yan, no? Normal children, ganun pa rin yung Opo. lifestyle. May playtime po kami, movie time, tsaka sports time din po, physical sports time. Tsaka mukha naman i-enjoy niya yung kanyang pagme-memorize. Parang pag-aaral lang yan. Correct. And thank you so much. See you again soon. Thank you. Okay. Orange. 1360. Online pa. Wala tayong sound. At para sa ating konsulta mo, dahil Tuesday morning ngayon, syempre nasa linya ng ating telepono si Miss Beth Soralvo. Makakasama natin. Hindi natin alam kung nasan siya ngayon eh. Good morning, Ma'am Beth. Yes, good morning. Good morning Ayan. sa'yo. Good morning, Kuya. Asan ka ba ngayon, Ma'am Beth? Actually, nasa bahay pala. Diyan sa bahay. Late lang yan nagising. Pero Ma'am Beth, meron pong magkukonsulta sa inyo. Si Noel Quintana, 23 years old, coming from Payatas B, Quezon City. Magandang umaga sa iyo, Noel. Good morning po. Konsulta mo na kay Ma'am Beth Soralvo. Opo. Good morning po, attorney. 2 years na pong naghulog ng diretso yung tito ko sa SSS. Kaso po nakulong po siya 10 years ago at nakalaya na ngayon. Tanong ko lang po kung pwede pa bang ituloy ng tito ko yung paghuhulog niya sa SSS kahit 10 years siyang nahinto. Yes, pwede naman. Basta meron siyang pagkakitaan. Siyempre, voluntary niyang huhulugan yun. Pwede pa. Ilang taon na ba siya? 42 na po. Okay, tuloy na lang niya para mas malaki maging pension niya. Ano po, may follow-up po akong question. Yung sa akin naman po, attorney. Hello po. Yes, go ahead, Noel. Tanong mo lang. Ano po, nawala po kasi yung SSID ko. Tapos, hindi ko na po maalala yung SS number ko. Pwede po bang mag-cover ng bagong SS number?
Hindi. Bali, ang number na yan, time yan. So, pwede mo siya malaman. Magsadya ka lang sa pinakamalapit na branch ng SSS, tapos magdala ka lang ng valid identification. Okay po, salamat po. Okay ka na, Noel? Okay na po. Salamat sa'yo, Noel Quintana mula sa May Payatas, Quezon City. Ma'am Beth, meron pa po tayong katanungan mula po dun sa ating Facebook galing kay Maria Teresa Inoncilio ng Makati City. Hi, I just want to confirm just in case my mom received her monthly pension because she is the primary beneficiary of my deceased father. Just in case she passed away, is she also entitled to funeral benefits aside from her pension or will it stop once she died? Okay, so kung tinatanggap niya is retirement pension, syempre malilipat sa kanyang primary beneficiary is yung kanyang spouse. Then kung wala kang spouse, syempre secondary na. Okay. Then kung ano naman ang burial natin is kung sino yung nag-shoulder ng pagpapalibing, yung na expenses, siya yung dapat mag-claim dun sa burial. So may funeral benefits pa rin siyang makukuha, Ma'am Beth? Kung siya yung gumastos. Alright. Ma'am Beth, may mga gusto ka pa bang i-promote sa SSS? Yes, yung ating loan restructuring program na ito aming kasalukuyang launch para kasi medyo pang turnover sa ngayon. So every Saturday bukas ang 109 branches ng SSS para tanggapin yung kanilang aplikasyon sa loan restructuring na which is mako-condone yung penalty. Ayan. Anything else to promote, Ma'am Beth? Or may mga gusto kang batiin? Okay lang. Basta yung ating every Saturday, bukas po ang SSS para sa mga hindi makapagsadya ng Monday to Friday. Lahat ng Saturday ng September. Bukas. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Beth Suralvo mula sa ating SSS. Yan ang ating ikonsulta mo. Jego! Ending ako rin. Welcome to another episode of What's for Breakfast. Ito pinakaabang ko talaga. Inaalala mo ba kung anong breakfast kahapon? Ang kahapon na syempre, hindi ko makakalimutan. Pizza kahapon. Tsaka? Meron pa tayong ice cream na may cookie dough sa loob. Oh, yun. Today naman. Ngayon naman. Hi, Chef Gigi. And Chef Jojo. Hello. Gigi Jojo. Gigi and Jojo Show. Gigi Jojo Show. Alright, start. Kaya tayo mag-start. Hi, Chef Gigi muna. Chef Gigi. Ano ginawa mo, Chef Gigi, for So, ang today? ginawa ko for today is Thailand green curry chicken. Thailand green curry chicken. Yes. Okay. Ano ingredients ito, So, Chef yung mga Gigi? ingredients natin is yung chicken natin, Fresh. yung eggplant, niluto ko na siya, ni-fry siya. Tsaka yung pinaka-importante is yung green curry paste. So, yan ang mga ingredients ng green curry paste natin. Yung green chili, basil, kaffir lime, garlic, small red onion, galanggal. Galanggal. Galanggal is langkawas in Iloilo. Tsaka coriander, lemongrass. Tsaka pwede mo rin siyang, actually pwede ka magdagdag ng spices like cumin seeds, coriander seeds, yan mga optional. So ngayon, ilagay lang lahat ng ingredients sa food processor para makakuha ka ng paste. Yung paste niya. Yan. O sige, Chef, ano naging procedure mo sa pagluto ng ating chicken na yan? Ang una, yung chicken natin, isiso natin ng salt, set aside. Tapos, painitin yung kawali. Okay. Lagay ng mantika. Sarap po. Tapos, ilagay natin yung Green curry. paste natin. Okay. Yan, halo-haloin hanggang lumabas yung aroma niya hanggang magmantika. Tapos, And then? ilagay yung manok. Yan, halo-halo lang. Takpan. And then, Pagkatapos, halo-halo ulit. halo ulit. Tapos, lagay natin yung unang piga ng pangalawang piga ng gata natin. Yan. Okay. Yan. Tapos, Papakulo lang ulit yan, Chef. yan. Ano yun, Chef? naglagay ako ng konting sugar. Sugar. Yan. Tapos, fish sauce. Okay. Yan. Sarap. Tapos, takpan natin. Kulo lang ulit. Takulo lang ulit. Yan. Halo ulit. Tapos, halo. Okay. Halo ulit. hanggang maluto lang yan, Chef. Mga tagal, Chef, yung Actually, pag-iinit niyan. Madali lang to 5 minutes, cover, then season, 5 minutes ulit.
Oh, madali Madali lang kasi ang ginamit natin is boneless chicken breast. Tsaka ang bilis lang, chef, no, ng procedure. Pero pag gumamit ka ng chicken na yung kailangan pang mga buto, so syempre mag-add ka mas ng matagal. And of course, si Chef may dala rin na... Oo, ito masarap to. Another dish. Ano tong Ito dala mo? yung French baguette. Ginawa ko rin yan. Tapos may cheese, Brea cheese. Grapes. Ba, daming grapes Tapos, dala. traditional French apple tart. Ikaw rin gumawa niyan. Yes, ako rin ang gumawa niyan. Ayan. Chef Gigi, mag-promote tayo. Contact number. Okay, ma-reach niyo ako sa contact number ko bago yan. 0926-0399-481. Tapos Gigi Francisco FB account. Malayang Kusina. Ini-invite ko po lahat yung mga viewers. Join us sa Malayang Kusina event on October 1 at Minerva's Farm, Calaca, Batangas. Okay. Magilala ako sa SG. Parang Yeye, hello. Ali, Chef Sharif, hello. Sa mga admin ko. Wala bang I love you kay parang Yeye? Wala na. Okay na. Okay. Thank you, Chef. Alam natin pag si Chef Jojo naman. Oo. Laging may Japanese Lagi. Diet ko today. Chef Jojo, what do you have for us this morning? I have this Pinoy sushi, Japanese Pinoy sushi fusion. Bakit naging Japanese Pinoy? Yung toppings ko is made of Pinoy ulam. Pero using the sushi method. Yes. All right. Ano ba ang ingredients? Usually we have the rice, tapos yung mirin lalagyan natin sa rice, then the soy sauce, the wasabi, then we have the adobo flakes, pork adobo, longganisang Baguio, we have the longganisang lukban, and then the sisig, tinapa, aligi ng alimango. Madami siyang variation, no? So how do you make this sushi, Chef Jojo? Bali, yung rice, lalagyan lang natin ng mirin and then ipipress. This is the basic sushi, Basic sushi. Okay. Then, tapos ipipress lang natin yung rice sa kamay natin. Kailangan malamig yung kamay. And then prepare the toppings like the longganisa, the adobo, the asado. Tapos put wasabi on top of the rice. Tapos put the topping. Yan. Tapos, and then, lagyan nyo ng nori sa ibabaw. Nori. Yan. Okay. Tapos, may option din na pwedeng hindi lagyan ng nori. Pwede rin. Always put wasabi on top. Yan. So, any topping pwedeng Regardless of topping, ganun pa rin ang procedure. Same procedure. Tapos ibabalot na lang sa nori. Yes. Okay. Yan. Sarap naman yan. So ano yung mga flavor ginawa mo for us today? So, I have the tinapa, the pork adobo, the adobo floss, the aligi ng alimango, and then the longganisang Baguio, and then I have the sisig. Sisig. The sisig is sisig na crispy pata. Wow. And Chef Jojo, anong rice ang ginagamit sa sushi? You can use the sticky rice or the Japanese rice. Usually short grain in nature, short grain, oo. Pero Chef, okay lang ba kung yung mga pangkaraniwan na ginagamit nating na bigas? Pwede rin, basta as long as yung pagsasaing mo medyo malagkit ng konti. Oo, kasi mas more on para water, mag-stick. Para mag-stick siya. Kasi kung hindi, Erica, di kumalas din. Kumalas lang eh. Sayang din ang sushi natin. At saka make sure kailangan yung palad mo medyo malamig ng konti at saka basa pagka minomold mo yung rice. Yes. Pero hindi pawis dapat, chef. Grabe naman yun. Baka mamaya umalat. Pero chef, ano pang perfect partner na ating mga niluto? I also have the miso soup on the side. What is miso soup? Miso soup, yung the regular, the miso, then I put sake, tapos mirin, tapos the bonito flakes, wakame, and green onions. Yun. Kumbaga sa mga viewers, ang miso kasi is soy, di ba? Yes, Soy paste. Chef Jojo, mag-promote tayo. Okay, the usual, my FB page, Jojo Villaflor, at saka ang aking IG page, at Orange Vanilla Confections. And my contact numbers are 0905-260-3799 at 0933-108-4021. Alright, may babatiin ba? And then watch out for the launching of the new ballroom of the Pan Pacific Hotel. Wow! I'll be launching it. Kasama ka doon? October 20. Project namin yon. And then magkukusina rin ako sa Pan Pacific Hotel. Yes! I think for this month. Saan ba yung Pan Pacific
Pacific? In Malate. In Malate. Malate. Doon ako sasayaw. That's in Adriatico. Adriatico. Kasi nag-refurbish yung yung hotel, so nagre-rebranding sila. So kasama ka doon sa project na yan? Yes. Alright. Abangan natin And yan. then come this Christmas season, I'm also doing the holiday decorations for the hotel. So you'll be very busy. Very busy, Chef Jojo. Yes. Oy, maraming salamat, Chef Jojo. Maraming and Chef salamat. Gigi. Thank you so much. Sa mga na-prepare, no? And mula noon, saan tayo pupunta? Erika, takbo! Takbo! Takbo mo! Takbo! Word for the day. Complicity. Noun. Conspiracy. Partnership in wrongdoing. Criminal participation. Direct association in guilt. The state of being an accomplice. Example sentence. Even if you only drove the getaway car, you can still be charged with complicity in the bank robbery. In Tagalog, gawang mali. Complicity. Dali! Ano pangalan mo? Harris! Bago ka uminom yan. Use in a sentence. Complicity. Eating miso soup is not a complicity. Complicity nga. Pasa muna ako, Doc. Ikaw naman, Doc. Ako, ang complicity to the crime is not known to many. Okay. Oh, ha? Thank you! Sige. Ang pagkain, no? Siyempre, alam niyo naman mga kasangbahay, bago tayo magtapos, hindi ko hahayaan yan nang wala akong na-share sa inyo na something good! That's right! Ito mga kasangbahay, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang mapagmalasakit na babae dyan sa airport na nagtrending sa social media. Ayon sa Facebook post ng netizen na si Mark Kerubin, pauwi na siya patungong Maynila nang hindi niya inakalang kakapusin siya sa pera pangbayad ng terminal fee dito sa Tacloban City Airport. At sa kasamaang palad ay wala rin daw na malapit na ATM kaya hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Mabuti na lang ay lumapit ang kanyang kapwa pasahero na si Ate Rosini na nag-alok na bayaran ng kanyang terminal fee. At dahil dito, labis ang pasasalamat ni Mark sa kanya dahil siya ay may ginawang something good. Okay, mga kasangbahay, i-like and share nyo na po sa Facebook ang Kikay Cares. At maraming salamat po sa Skin House. Of course, we would like to thank Functional Fitness. Ating sponsor yan. Alright. Gulat ako. And then, maraming salamat, no? And then, of course, puntahan natin si Attorney G, Beth, tsaka si Jocas sa Radyo La Verdad 1350.